itong si Ginoong Bernardo kasi importanteng mga testigo po ito para po sa Estado. Kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na wag daw pag-usapan ito, wag pa interview sa media kasi meron na pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Ganun? Eh kung ganun po na may sub judice, bawal ng pag-usapan ito o mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito, yung kanilang mga kliyente, eh kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Well, maaari nga mangyari po ito na bigla pong magbabago na ang tono nung dating kumanta at nagsabi po ng kanyang nalalaman at nagbanggit po ng mga pangalan na umano ay nakinabang sa kickbackan po sa proyekto po ng pamahalaan, partikular po sa DPWH flood control projects. Ang sabi niya, hindi naman stand-alone yan. So Yan. maaari daw po na tumayo pa rin ang kaso sa pamamagitan po ng ilang pang mga testimonya at mga dokumento at corroborative na mga statement. Pero sa kabilang banda ho naman, may question na po ngayon sa kredibilidad nito hong mga taong ito. Ang sabi ni Alcantara na wala akong kinalaman dito at lahat na may pakana nito, yung mga nasa ibaba ko lang. Yun po, basically, Arias Doctrine na naman po ang sinasabi dito. Ako lang taga-approve niyan. Naisahan ako, inaprubahan ko. So, kung hindi ka kumita, wala kang kinalaman, ba't ka nagsoli ng pera? Act of terrorism. Yan po kasi lagi ang nightmare dyan, girl, ha? Sa milyong mga deboto na nagtitipon-tipon, isa lang pong, alam nyo na ibig kong sabihin, malaki po talagang problema po yan. Pero yun nga po, ito po ang pinaka-record ngayon. 31 hours, no? Bago na ibalik sa Quiapo Church yung pong imahe. Matagal-tagal. Oo, mahaba-habang biyahe po yan. Oo. Nung mahababang biyahe, girl, natulog ka na at nagising ka na, nung Sabado nga, alas 8 pa ng umaga, nakikinig pa ako sa ilang pong mga reports, wala pa rin. Oo, wala pa rin. Hindi pa na ibabalik. Wala pa rin. Oo, at 31 hours nga po ito, no? Na bago po na ibalik diyan sa simbahan. But again, sabi nga ho ng mga organizers, sila po ay gagawa po ng mga adjustment para po sa susunod na taon. Kasi nga po may isang portion, 5 oras na naghintay. Dahil po sa napakaraming aberya. But bottom line po dito, bagamat meron pong mga sinawing palad, mga kapatid, ito po ay nairaos na wala pong nangyaring anuman pong karahasan, so to speak. Okay? Yan pong ating magandang balita. At ngayon, ano pang magandang balitang ihatid mo, magandang baby girl? Talaga bang merong magandang balita tayo maihahatid? Ang ating Pangulo daw po ay nakaalis na ba? Papunta po sa United Arab Emirates para po sa kanyang working visit. Oo, Okay. Well, ang Sige. pinakahuling balita ko tungkol dun sa Pangulong Marcos Jr. ay sinasabi ng palasyo na kung meron man daw maghahain ng impeachment. Impeachment ka. Oo, laban sa Okay. Pangulo. Sige. Na malamang baka galing dito dun sa nahuli natin nakausap na si Professor Michael David San Juan kasi sinasabi nila ang mga kasamahan po nila bukod dun sa impeachment case na ihahain laban kay VP Sara Duterte, meron din daw pinag-aaralan against sige. Marcos Jr. So tignan po natin. Pero mukhang hindi po ito nanggagaling sa kanila. So far, sa kanila pong hanay. Sa grupo po ng Makabayan, wala pa hong ganun pong balita. Meron lang pong si Congressman Erice lang ho ang nag-anunsyo na meron na hong kumakausap sa kanya para po dito sa paghahain ng Yes. impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pero wala pa ho tayong detalye Hindi dyan. pa sigurado. kumbaga. Okay. Oo. Ngayon, mga kapatid, una, kung may basihan po at may basihan, sige po. Kasi bahagi po yan ng ating demokrasya at ng ating pong proseso. Ang ating po lamang nga dito, ito hong implikasyon nito sa ating lahat, no? Sa usapin po ng ekonomiya, sa usapin po ng uncertainty, sa takbo po ng governance, yan po ang epekto niyan. Pero yan po yung bahagi nga ng proseso. Tama. So hintayin po natin yan kung sakasakali po kasi nga ang balik ng sesyon ay sa Enero 26 pa. Matagal-tagal pa. Alright, yung pong kay VP Sara, yun din po sinasabi po ito, Makabayan lang nagsasabi na mukha daw pong magkahain ng panibago kung papatayin na po ng lubos ng Supreme Court ang una pong impeachment complaint. But again, mga kapatid, yan po ay bahagi ng proseso. Tama. Ito ngayon ang bahagi ng proseso. Anong proseso? Na ating pong
Ngayon po, siguro ngayong araw na ito baka magkaroon po ng development. Ano po, kasi nga po, balita over the weekend at ang nag-break po ng balitang ito, bigyan natin ng pagkilala ang Billionaire News Channel kung saan po sinasabi nila na may kopya ho silang nakuha noong pong recantation, yung affidavit po nitong si Boss Henry Alcantara na nagsasabi na binabawi niya na ang kanyang lahat ng mga salaysay sa Senate at yung kanya pong sinumpaang salaysay na isinumite sa DOJ at kanyang idinidetalye ang mga sinasabing nangyari pong kickbackan sa mga proyekto po sa kanyang distrito, diyan po naman sa lalawigan ng Bulacan. Bulacan. Mga kapatid, ano po? Yan po ang pinakahuling balita dito po sa usapin po ng ating pagmamasid sa flood control scandal na ito. Kung inyong maaalala, baby girl, May kinuhang dyaryo ang aking partner. Tinanggal po ang kanyang headset at magsusuot ng panibagong antipara. At ito'y isinuot na muli ang headset at hinawakan na po ang dyaryo. Yes, kung inyong partner. maaalala mga kapatid, Oo. itong si Boss Henry ay nagsauli na po ng pera sa gobyerno. Bilang bahagi po, kasi nga ang siste, matapos po yung nangyari mga pagdinig and then pumasok po yung Kapaskuhan, wala na po tayong balita, di ba? Nung Friday nga nabanggit ko, yung pong ating pong pagiging sabik sa mga informasyon tungkol po dito sa mga kaso sa flood control scandal na ito. At tayo nga po ay sabi ko nga kung sana nga magkakaroon ng investigasyon nga sana ulit ang Blue Ribbon Committee para po yung mga hindi sumipot ipatawag na at magkaroon din tayo ng update dito ho sa mga kasong ito kasi nga din pong ombudsman nagsabi din po na hindi sila makapagbibigay ng karagdagang pong mga informasyon muna, di po ba? Meantime, and then yung DOJ po naman din, wala rin pong inilalabas na informasyon. Bagamat ang DOJ over the weekend, pinabubulaanan ito kasi wala pa daw po silang natatanggap na kopya. Ano sinasabing affidavit po na binabawi na nitong si Henry Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay at mga testimonya in the Senate. Kung inyo maaalala, nagsauli na po mga kapatid itong si Alcantara noong pong buwan ng Nobyembre ng 181.37 million pesos cash po ito. Tama. Okay, yun daw ho'y bahagi nung kanyang kabuuang 300 milyong piso na umano'y kinita sa kickbackan sa mga proyekto. Pagkatapos po ng 181 million na iyan, meron siyang isinauli ulit mga kapatid na 110 million. Hindi ho, practically 110 million muna po ang kanyang isinauli noong November and karagdagang 71.37 million para mabuo yung 181.37 million Yan. na kanyang isinauli. Oo. So sabi nga po ni Senator Ping Lacson sa kanyang panayam, hindi na naman daw automatic na mawawala na pong saysay yung kanyang mga unang ikinuwento kasi nga yun po naman na ginawa niya under oath. Pero ho, yung perjury na yan, baka ho, mahirap kung doon lang tayo sasandal sa kasong yon kasi nga po ang kanyang penalty hindi ho naman kabigatan. Pero kung iisipin din po naman natin, saka naman nakakita na nagsauli ng pera bilang patunay sa kanyang good faith, sinceridad para maging isang state witness and then sasabihin mo, doon sa affidavit, hango po sa akin na panood rin at nabasa, baby girl, sinasabi ni Alcantara na wala akong kinalaman dito. At lahat na may pakana nito, yung mga nasa ibaba ko lang. Yun po, basically, Arias Doctrine na naman po ang sinasabi dito. Ako lang taga-approve niyan. Naisahan ako, inaprubahan ko. So, kung hindi ka kumita, wala kang kinalaman, ba't ka nagsuoli ng pera? Good point. Oo nga naman. I mean, common sense, di ba? Oo. Okay, sige. Pero ito nga, sinasabi din dito ni Senator Ping Lacson over the weekend nung pumutok po itong balitang ito mga kapatid, kahit pa raw po bawiin ng dalawa, either ni Alcantara o nitong si Bryce Hernandez, yung kanila mga affidavit na nagdidiin po sa mga opisyales ng gobyerno at mga mambabatas kaugnay po nitong flood control controversy, ang sinasabi ni Senator Ping, hindi otomatiko na makakapagpabagsak po ito o tapos na agad ang kaso dahil yung mga pahayag na ibinigay po sa komite hindi naman daw po yun stand alone. So nangangamba kasi yung ilan. So ibig sabihin ba niyan kung nagkaroon man ng recantation na ngayon nga po tinatanggi nitong Department of Justice, tapos na ba ito?
absuelto na ba itong mga napangalanan ni na Alcantara? Hindi pa naman daw. Yun ang Opo. sabi po ni Senator Ping. Yun ang kanyang binibigyang diin na Mm. hindi matatapos yan kung totoo man na mayroon nga pong recantation na hindi natin sure totoo ba talaga o ano ba dahil ang DOJ ay tumatanggi. This will create so much speculation, ano ho, mga kapatid, at mga agam-agam nga itong balitang ito na hindi kinukumpirma ng DOJ. Pero ang isa pong Billionaire News Channel nagsasabi na nakakuha sila ng kopya at may panayam din po sa abogado nitong si Senator Joel Villanueva na nagsasabi nga daw po na ito nga, no, binabago po yung kanyang salaysay. So, siguro ngayon, palagay ko ho nararapat na ang Estado, ang DOJ, ay lumabas at magsabi, oo, at maghayag ng katotohanan dito o kung sila po'y magde-deny dito, mga kapatid, oo, siguro pabulaanan nila yung sinasabi pong affidavit na nakuha ng ilang pong media entities. Okay, mga kapatid, ano po, anong inyo ko yung maalala, nabanggit nga natin, sa tagal kasi, di ba? Ako may mga usapin na kasi itong si Bernardo hindi pa nagsasauli. If you sa ating pagkakaalam ha, wala pang kasi ang DOJ lagi, no? Meron silang press conference, right? At mayroong pong bulto ng pera, yung sinasauli, nakikita natin yan. Sa panig po ni Bernardo, wala pa pong ganun ako naaalala so far. So, mga kapatid, dito po kasi yung gusto nilang pag-apply sa Witness Protection Program, maging testigo ng Estado na maa-absuelto ka. Yun ang gusto nilang mangyari, absuelto totally sa lahat ng pananagutan. O maaaring sabihin ng iba na, baka siguro nung sila po'y nag-a-apply at nagsoli ng pera, hindi pa rin pinagbibigyan kasi nga hindi naman ikaw list guilty eh. Di po ba? Sa prinsipyong ito ho ng pagiging state witness. So dahil sa ayaw pagbigyan, ganon, babawiin ko na lang ang aking kwento. Oo, pero kung isipin mo naman yung abogado ni Alcantara, parang asa naman ang logic nun, bigla kang aatras, magbabawiin mong kwento mo, nagsauli ka ng pera, bilang patunay na sincere ka at pag-amin na nagkamali ka. Hindi po, so ngayon, paano ka lulusot kung sakasakali? Maliban na lamang kung may mga umano ay kumausap at may mga binabalak sila. May something, kumbaga. Okay? Sige, napaka-importante po ng isyong ito sa mga nagmamasid po at naghihintay po ng accountability and justice sa pangyayaring ito. Ang laki po, ang laki po din ng effect nito. Maaring sabihin po natin na hindi, tuloy pa rin ang kaso, yes. Pero ngayon, yung kredibilidad, oo, dito pong testimonyang ito, nila Alcantara, si Bryce Hernandez nga, nagsoli din po ng mga kotse, di po ba? Ng mga sasakyan, bilang patunay po yung kanyang Lamborghini at saka yung kanyang Yukon Denali bilang sign of good faith. Ang laki po ng effect nito sa kredibilidad ng mga testimonya ng mga taong ito sa gagawin pong preliminary investigation. Okay, so yan po ang isa sa ating pag-uusapan maya-maya po sa ating pong programa and hopefully nga po makakuha tayo ng pagpapaunlak ng panayam dito ho sa isyong ito. And tayo nagagalak naman sa pagsasabi, girl, itong si Senador Ping Lacson na itutuloy nila next Monday ang Blue Ribbon Committee hearing at may mga ipapatawag sila doon. Opo, ng mga tao na hindi sumipot nung una. Kagaya daw po nitong si Secretary Bonoan. Nasa na ba siya ngayon? Mukhang hindi pa umuwi. At ito daw pong si Trigib Olaivar daw ho ay papatawag din. Di ko lang alam kung nabanggit pati itong si Maynard Ngu kung sakasakali. Oo, partner, sa dami talaga ng characters dito sa flood control project. Minsan nalilito na tayo. By the way, itong si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nagbigay siya, nag-turnover siya ng bank account worth 7 million pesos sa AMLAC. Yun lang yun. Yun lang po yun. Yun pa lang ang kanyang i-turnover. Other than that, wala na po. Tapos meron din nagbalik itong si ex-DPWH NCR Director Gerald Opulencia. So apat pa lamang po ito kasama itong binabanggit ni Manong Ted na si Bryce Alcantara, maging si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ay, sumasakit yung ulo ko sa dami nila. Ang tanong lang dito ngayon, anong katotohanan? DOJ, magparamdam kayo ngayong araw na ito. Pagalawin niyo po ang baso. Ano ang katotohanan sa isyong ito? May bumaliktad na ba?
Maganda rin kasi nga dito, sana makapanayam natin tong abogado nitong sila Alcantara at nila Bryce at maging ni JP Mendoza. O sige, mga kapatid ha, kayo ba interesado pa dito sa isyong ito? Ay, oo Baka naman. naman din naka-interesado. Hindi pwede. Hindi natin po pwedeng Baka bitiwan naman yan. kayo kasama doon sa mga nagsasabi na walang ating mangyayari dyan. Ay, kung ganun po, palagay ko, kung gano'n, di patuloy lang sila. Kumbaga, di po ba? Wala rin po talaga mangyayaring pagbabago. Anyway, sige po. Feb 25 daw po, merong rally ulit. Ang atin lang po dito ay saan sila magrarally at meron ho mapagkakaisa na sa mga magpoprotesta para po ipakita ang nagkakaisang damdamin ng atin po mga kababayan dito po sa pagpapanagot sa mga sangkot sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Ito pong usapin mga kapatid, ano po, tungkol po sa maifif na ito ay hindi pa ho natin lulubayan kasi po maliban sa maifif, meron pa hong AIX at meron pa pong tupad. At hindi rin po siguro itatanggi ng mga may gawa nito na may mga COA reports na nagsasabi na meron pong mga Pilipino, may mga kababayan tayo na nakatanggap na po ng AIX, nakatanggap pa po ng maifif at nakatanggap pa rin po ng tupad. FM. Habang ngayon pong araw na ito ay tutunghayan po natin ang issue po nitong pangyayari diyan po muna sa Cebu City. Ano ba ang pakialam natin dito sa isyong ito mga kapatid? Higit sa lahat po, kapwa-tao po natin ang mga biktima dito. Pangalawa mga kapatid, ito po ay usapin po ng tamang pangangasiwa sa tinaguriang, ang tawag dito sanitary landfill. Ito yung gumuho. And unfortunately, nag-ahabol sa oras po ang mga rescuers dito kasi ilang araw na po nakakaraan magmula nang ito po'y gumuho. Iba-iba ang akin nababasa. May nagsasabi 8-story building, 20-story. Opo, ito hong taas ng basurang ito na ang mistulan niya hindi na po siya landfill, para na po siyang open dump site. Ano ho? Mga kapatid, ito ho muna. Bago natin kausapin po itong mga nagmamasid, nagbabantay at before pa ho mangyayaring trahedyang ito, meron na pong nagbibigay ng kanilang obserbasyon. Baka ho kasi may mga landfill areas sa iba't ibang panig po ng bansa na ganito po ang nangyayari. Kaya maganda ngayon pa lamang po ang DENR na naman, bagamat ito po ay trabaho ng LGU sa ilalim po ng batas, LGU ang dapat na nangangasiwa dito. Pero kaya ka nga may DENR at Environmental Management Bureau para ikaw ay nag-oobserba din dito ho sa mga pangyayaring ito at operasyon nito. After all, kapag may nangyaring trahedya, hindi maitatanggi na may mga magtatanong, ikaw na Environmental Management Bureau, nasa saan ka? Noong panay ang paglabag nitong isang landfill na ito na inaabot nga po ng disgrasya o trahedya. Leader, please. Yes, Mr. Chair. Nasa linya na po natin. Kausapin po natin. Senate President Tito Sotto. Good morning, Tito Sen. Happy New Year. Happy New Year, Chag. Counted. Opo. Happy New Year. Istorbohin namin ang inyong bakasyon, Tito Sen, ha? Opo. Okay lang, wala nang bakasyon. Eto ngayon si Chacha. Go, Ito Cha. nga po. Tito Sen, welcome back Yes, to the ma'am. show. Ito na nga, SP, may pahayag itong si Senator Ping Lacson itong nakaraan. Sinasabi niya, ang pagbabalik daw po ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee will be on June 19. Pero sa Senate calendar, January 19. January 19, I'm sorry, June 19 tuloy. January 19, which is next Monday. Pero dito sa Senate calendar, January 26 pa po dapat ang balik ng sesyon ninyo. Pwede niyo po bang paintindi sa amin, pagka po ba ganito, po pwede talaga siyang humiling na magkaroon ng hearing kahit wala pa po, hindi pa nagbabalik yung regular session ng Senado? Paano po yung magiging proseso nito? Usually, yes, kasi nung araw pa yan, pagka-break namin, merong motion on the floor yung majority leader na ino-authorize ng Senate President na pwedeng mag-hearing ang mga committees during the break. As a matter of fact, medyo debatable yan pagka-adjourn sine die. Pero meron kaming resolution to that effect. So itong Christmas break, pwede talaga yan. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee, siya lang ang motu proprio yung pwedeng tumawag ng hearing na hindi kailangan ng resolution, hindi kailangan ng
ng privilege speech, hindi kailangan ng bill. So, pwede talagang tawagin ni Senator Lacson yan. Ngayon, nag-text lang siya sa akin, tumawag lang siya afterwards upang i-clear sa akin na pwede ko siyang bigyan ng quorum. Dahil pag siya lang mag-isa tumawag, naka-break nga naman. Kaya parang nagpaalam siya sa akin. At sinabi ko naman pwede. Of course, pwede. Ngayon, nalaman din ng ibang mga kasama namin. So magsisi-attend din sila. Senator Tulfo, Senator Risa, Senator Francis. Magano sila, magsisi-attend din sila nung malaman nila na meron on Monday. Oo. So mapapaaga po ang pasok nitong ating mga senador. Paano po ba pag ganyan? May written authority pa po galing sa inyo allowing, or sabi nyo nga kanina, yung hawak po na komite nitong si Senator Ping, yan lang ang natatanging komite na hindi na kailangan pa ng resolusyon. Correct. Pwede siya tumawag. So if I'm not mistaken, as early as baka today, if not Friday, today maglalabas siya ng invitation sa mga dapat imbitahan. At ginarantiya ko naman sa kanya na ako'y makaka-attend. At as far as the Senate President is concerned, okay yan. Okay. Walang problema. Opo, that's very good to hear. Ano po, kasi Tito Sen, kumbaga marami po ang bulag sa mga nangyayari ngayon. Napakainan po nito na magbalik po ng investigasyon ang Blue Ribbon. Yung pong imbitasyon na iyan, sole din po yan na authority nung chairman at wala na po kayong mga note pa doon. Oo, authority ng chairman yan, natawagin yun. Okay. Itawag yun. Opo, Walang opo. problema yun. Kasi nga, nag-aalala din kami doon nag-aalala siguro si Senator Lacson doon sa mga nababalitaan niya. Both sa yung mainstream media at sa social media na ito raw mga naka-contempt sa amin or nakakulong sa Senado ay nagbabaliktaran. Siguro, hindi mga abogado nila, hindi masyadong magandang mga advice na binibigay sapagkat usually naman yung retraction mahina lagi di ba? Ganun ang ano yun. So it doesn't mean na ligtas sila dito sa mga hearing namin dahil sila bumabaliktad. Hindi ko pwede yun. Opo. Tito Sen, sino pa ho ba ang naka-detain ngayon in the Senate na mga testigo or resource person sa issue po ng flood control scandal? Si Carly Discaya, si Alcantara, si Hernandez at saka si Hernandez at si Mendoza. Silang apat ang naka-confine pa rin doon sa Senate. As a matter of fact, nung Christmas, nung humihingi sila ng paalam na kung pwede raw sila makauwi ng Noche Buena at babalik daw sila, di ganun kadali yun no? So, pinayagan ko na lang makipagmisa sa loob ng Senado yung kanilang mga pamilya. Magkaroon ng misa. Opo. Yan ho Andun pa sila. Meron kaming may pinalabas na si Senator Francis Pangilinan na mga naka-contempt ng DA. Pero pinalabas na yun before Christmas Opo. Yung doon sa kanya namang komite sa agriculture, ano po? sa Opo. agriculture, Opo. Dito po kila Alcantara, sir, hindi ano ang bawal sa kanila? Sino lang ho ang pwedeng dumalaw sa kanila while in detention? Mga abogado lang at saka yung close family, asawa, anak. Wala na pong ibang papayagan, no? Walang papayagan. As a matter of fact, mahigpit ang bili namin doon sa USAA. Kasi baka pagbintangan dahil doon sa Senate. Di ba nung araw parang umiilag sila sa Senado. Di ba? Huwag daw doon. Pagkaraan kasi baka daw, ewan ko kasi ang sanggaling yung bintang na yun, baka raw kausapin ng mga senador. Hindi ko naman papayagan yun. Opo. So dito po kila Alcantara, walang senador na pwede o staff ng senador na maaring dumiretso sa kanila. Wala, bawal yun. At saka kung magsusumbong sa akin yung sigurado yung Sergeant at Arms o yung mga tao nila doon. At may CCTV. May CCTV lahat yung area na yun. Opo. Kaya madaling patunayan kung may nagpuntang senador doon or staff nila. Okay. Ngayon, sir, dito nga kaninyo, no, inyo ho bang nakita, nabasa, o napanood yung sinasabi na recantation na affidavit nitong si Alcantara submitted umano noong Enero 5 sa DOJ na binabawi ang lahat ng kanyang mga sinabi?
paano yung 100 plus million na binigay niya, babawain din niya? Hindi ganun kadali yun eh. Hindi madaling, ewan ko, hindi ko pa nababasa actually na. Hindi ko pa nakikita yung sinasabing recantation na papunta ako sa opisina ngayong tanghali. Titignan ko kung merong kopyang binigay sa amin. Pero so far, sa news ko pa lang nabalitaan eh. Opo. Pero ito pong sila Alcantara, if you recall, humarap sila in the Senate at even before basahin yung kanyang sinumpaang salaysay, meron pa siyang mga paunang statement na sinasabi, di ba, kesyo galing sa puso, mga ganun pong mga lahat po iyon on record at yung kanyang at ang inyong kopya ng kanyang sinumpaang salaysay duly notarized po, everything is above board. Yes. Oo, everything is above board. Ewan ko itong sinasabing recantation. But again, as I said, no, ang mga experience ko nung araw pa hanggang ngayon, yung recantation, napakahina. Kahit sa husgado, laging matibay yung unang statement eh. Opo. Sige po. Sige. So, Tito Sen, ito pong hearing na ito, more or less po, may quorum na po tayo. Nakakagarantiya po tayo doon for Monday next week. Oo, kasi ang, guaranteed na attend ako eh. So may quorum na kagad si Senator Lacson kasi, di ba, ang ginawa nating rule nung araw pa is basta't may kasama yung chairman. May quorum. Opo. Unless may question, no? Wait, doon dalawa lang kami. Sino kay question? Pero attend sila eh. Attend sila. So automatic yun. Meron kami. Kahit questionin nila based on the rules. Meron rules ng Senado na gano'n yun eh. May quorum yun. Okay, sige po. Ito, magpahabol lang ako, Tito Sen, ha? Opo, kasi mukhang may tampo si former Senator De Lima na wag daw siyang ikumpara kila Senator Bato at saka kay Ginoong Trillanes kasi yung daw involuntary ho naman daw kasi yung sa kanya ang sinasabi niya. Meron siyang may tampo doon sa inyong statement daw na inihahambing siya kay Senator Bato. Hindi naman namin inihahambing. Sinasabi ko lang yung tungkol sa sitwasyon. Huwag naman niyang ikatampo yun dahil it's merely nagkataon lang na dilema pangalan ng ginamit ko na yun. Sapagkat, pero hindi siya in particular. Ibig sabihin na ehemplo lang yun na nangyayari na hindi nakakapasok ang senador for whatever reason. Si Senator Lacson din eh. Si Senator Lacson ilang buwan yun na hindi pumasok ng araw eh. Wala naman akong narinig kay Senator Lacson na sabihin gano'n. Wala naman siya dapat ikatampo. Napakaliit na bagay nun. Opo. Kaya kumpare, yan lang yun. Kaya ehemplo lang yun. Okay. Pero sir, hanggang ngayon, wala pang paramdam si Senator Bato sa inyo mismo, ha? Wala pa eh. Wala pa. Okay. Wala nung September ba yun, October. Sige, kami po'y natawag din sa kanya hindi nga po makontak para nga sana makapanayam namin. O sige, so makikibalita kami, Tito Sen, kung sakasakali po. At kami po'y nagagalak, kami po'y natutuwa ng lubos na bubuksan po muli ang investigasyon para nga po doon sa update natin. Ang publiko ho kasi ngayon, parang after the holidays, wala na po tayong balita. Nasa na ba ang kaso? Si Bernardo ho ba nandidiyan pa? At ito nga po recantation naman ni Alcantara et al. Opo. Si Bernardo nasa DOJ, di ba? Opo, supposed to be. Sige, malaman natin lahat yan sa Lunes. Opo, salamat po na marami, Tito Thank Sen. you. Yes, sir. Thank you. Mabuhay. God bless. Thank you. Ay, salamat po naman. Na mabubuhay ito pong investigasyon kasi nga hindi po na natin alam ang mga nangyayari ngayon. Ang sinasabi nga ni SP Soto, today or malamang Friday ilalabas na ni Senator Ping kung sino mga iimbitahan. Ngayon daw yata po mailalatag. Okay, Yun ang and then, sinasabi nga. pero sa isa pong panayam, binabanggit po ni Senator Ping na yun daw pong mga inimbitahan dati na hindi sumipot ay iimbitahan na at kapag hindi pa rin sumipot, hihiling sila. Ito na po, hindi ko na natanong pero most likely po kapag arrest warrant na,
dapat pirmahan po ng Senate President. Klaro ho naman yun. Okay? Ganun pala yun. Opo, at ang- Natatangi pala ito, babing Senate Kasi Blue nga, Ribbon ano yan Committee, ano? Kasi nga, yaan, ang katumbas niyan in the Oo. House ay yung Good Government Committee. Oo. So Moto kahit, proprio. kahit naka-break, kahit walang resolusyon, pwedeng magpatawag ng hearing. Opo, Oo. ang kaibahan yan doon sa Committee on Accounts. Nito pong si Terry Ridon, hindi siya pwede magpatawag ng moto proprio. Oo. Kailangan ng approval yun ng House Ng House leadership. leader, oo. Oh, just to clarify. Kapag Committee on Good Government, yun din po yung ang counterpart in the anytime. Senate. Ito po yung Blue Ribbon Committee. At muli po, salamat po ng marami dito po sa mangyayaring investigasyon na ito. Gusto natin malaman ano ba. Although malamang ay mapayuhan na itong sila Boss Henry na I would like to invoke my right against self-incrimination. Pero maganda rin po na malaman natin ito hong katotohanan sa sinasabing recantation at maging yung update po dito po sa itong si Ginoong Bernardo kasi importanteng mga testigo po ito para po sa Estado. Kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na wag daw hong pag-usapan ito, wag pa interview sa media kasi meron na pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Eh kung ganun po na may sub judice, bawal ng pag-usapan ito o mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito yung kanilang mga kliyente, eh kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Baka sobrang sama na ng loob natin sa tagal nating mananahimik nun. Oo, wag ganon. Itong Sandigan Bayan naglabas ng desisyon. Wag naman sana. Dito sa kaso po ni dating si Prospi. Tama. Si Prospi. I'm sorry, si Prospi. Si Pros. Alcala. Acquitted sa Sandigan Bayan doon po sa Bawang Cartel issue. Ay talaga naman. Correct. Alam niyo yung mga buwelo ho nila. Kailan inilabas yung desisyon? Biyernes na naman? Weekend ulit. Ay talaga naman ha. Pero ang tagal bago naglabas ang desisyon. Kasi, tama ba, 2014 pa yata ito? Yes, parang doon din. Tagal Parang doon din po sa panahon mga kapatid naman din noong pong mga pulis na nasangkot doon sa ghost purchase ng mga spare parts ng mga sasakyan ng mga pulis. Gano'n ulit katagal Ang yun? Sandigan Bayan din, inakwit po yung mga starring. Yung mga nasa ibaba ang siyang convicted. Ay talaga naman, good morning sa mga taga Sandigan Bayan. Kayo ho ba'y maaari pang sandigan ng bayan? O sandigan ng O kaya pwedeng patanong, sabi ng mga kapatid natin, Sandigan Bayan? Yung ginawa natin na think Oo, about it. naalala mo yun. Yung think about it natin, medyo naubol ng kaunti, buti rin lang po't naubol. Kasi nga nung binubuo namin, may mga developments. Ano na ubol? Ng kaunti. Sa amin sa mga wari-wari, naubol. Oo, napurnada. Hindi natuloy. Ayun, napurnada. Kasi nga, mabuti na lang, hindi natuloy. Oo. Kung hindi, kasi ito na. Binuo na namin, binuo na namin, pero may mga development. Sandali lang ha. It will be prudent na hindi mo na ituloy. And he's saying na ano na mangyayari na may mga nagbabaliktaran na. Kumbaga may mga tumatumbling na. Sa mga late tuners po, yan po ang balita over the weekend at mamaya po let's see kung tayo po merong makakapanayam tungkol po sa isyong ito. Pero may sinasabi po si Senator Pamphilo Ping Lacson sa kanyang panayam po na maaari nga mangyari po ito na bigla pong magbabago na ang tono nung dating kumanta. At nagsabi po ng kanyang nalalaman at nagbanggit po ng mga pangalan na umano ay nakinabang sa kickbackan po sa proyekto po ng pamahalaan, partikular po sa DPWH flood control projects. Ang sabi niya, hindi naman stand-alone yan. So maaari daw po na tumayo pa rin ang kaso sa pamamagitan po ng ilang pang mga testimonya at mga dokumento at corroborative na mga statement. Pero
Sa kabilang banda ho naman, may question na po ngayon sa kredibilidad nito hong mga taong ito. Kasi nga po over the weekend, nabanggit po and we give credit po sa Billionaire News Channel, sila po ang naglabas ng unang balita tungkol po sa sinasabing counter affidavit na isinumite nitong si dating DPWH Bulacan District Engineer, kung tawagin po nila Bryce ay si Boss Henry Alcantara, na nagsasabi doon sa kanyang isinumiting counter affidavit noong Enero 5 sa DOJ na siya daw po walang kinalaman sa lahat ng nangyaring kickbackan. Opo, at sinasabi niya na yun daw pong mga nakinabang dito ay yung mga nasa ibaba niya. Ibig sabihin, siya po lamang daw po nag-aproba, pumirma, pero kumbaga, nalinlang siya ng kanyang mga tauhan. Para bagang Arias Doctrine na naman ang kanila pong ipinapangalandakan. Ano nga ang implikasyon nito, mga kapatid? Mamaya po, kung sakasakali, tayo papalarin na magkaroon po ng panayam tungkol dito, pero maaari din po natin ito ipaliwanag painot-inot mamaya. Painot-inot lang. Oo, Kasi meron paunti-unti tayong lang. inaabangan po na importante yung panayam. Oo, na kailangan din nating tutukan kasi nga po ngayon nasa crafting na po ang Department of Health nitong guidelines na gagamitin nga daw po para totally maiba na etong GLs or guarantee letters na ginagamit sa MAIFIP. Oo, salamat din po mga kapatid Opo, sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig na hindi pa rin po lumulubay dito po sa isyong ito ng iskandalo sa flood control projects ng DPWH.